Sa isang tahimik na baryo na naliligid ng luntiang palayan at malamig na hangin, dumating ang isang manunulat mula sa lungsod dala ang balak magsulat. Ngunit hindi inaasahang matutuklasan ang isang pag-ibig na mas matamis pa sa alinmang nobelang kanyang naisulat. Sa bawat bulong ng hangin may lihim. Sa bawat titig may damdaming pilit tinatago. At sa gitna ng katahimikan ng bukid may pusong matagal nang naghihintay na marinig. Tinig ng hangin sa bukid, isang kwento ng pag-ibig na dumarampi sa puso, gaya ng malamig na simoy ng hangin sa dapit hapon. Handa ka na bang umibig muli sa isang lugar kung saan ang pag-ibig ay payak ngunit totoo? Halina at simulan. Kabanata 1, sa paanyaya ng katahimikan. Mainit ang singaw ng lungsod kahit pa Disyembre. Sa bawat paghinga, tila usok na lang ng tambutso at alinsangan ang pumapasok sa baga ni Elian. Matagal na niyang gustong makalayo sa Maynila, hindi dahil sa wala na siyang mahal dito, kundi dahil tila hindi na siya minamahal ng lugar na ito. Sa 4 na taon niyang nagtatrabaho bilang editor ng isang kilalang pahayagan, nasagad na ang kanyang puso't isip sa kabuluhan ng deadlines, ingay, at puwersang bumubulwak sa kanya araw-araw. A writer who doesn't write is like a well that's run dry, sambit ng matanda niyang propesor minsang dumalaw siya sa kolehiyo. At ngayon, tuyong-tuyo na si Elian. Kaya't nang mag-alok ang isang kaibigan na gamitin ang lumang bahay ng kanilang pamilya sa isang liblib na baryo sa Visayas, hindi na siya nagdalawang isip. Gusto niya ng katahimikan. Gusto niyang sumulat muli, hindi para sa headline ng dyaryo, kundi ng isang nobela. Isang kwento. Kwento na hindi kailangang laging may patayan o politika. Kwento ng damdamin, ng puso, ng pag-asa. Ang baryo ng Luntian ay ilang oras ang biyahe mula sa bayan, pataas ng bundok, at kung minsan ay patawid sa makipot na tulay na yari lamang sa kahoy. Habang bumabagtas ang sinasakyan niyang tricycle, kita ni Elian ang unti-unting pagbabagong bihis ng kapaligiran mula sa mga gusali ng kabihasnan, patungo sa mga palayan at kakahuyan ng kalikasan. Walang ingay ng busina, walang buntong hininga ng trapik. Tanging huni ng mga ibon at lagaslas ng tubig mula sa irigasyon ang kanyang naririnig. Pagdating niya sa baryo, sinalubong siya ni Mang Pilo, ang katiwala ng bahay ng kaibigan niyang si Renz. Matanda na ito, ngunit buo pa ang lakas ng tinig. Ah, kayo po ba si Ginoong Elian? Halina po, ihahatid ko na po kayo sa bahay. Tahimik lang si Elian habang sinusundan si Mang Pilo sa makitid na daan papunta sa bahay. Malapit ito sa gilid ng burol at sa harapan ay isang malawak na taniman ng mais at gulay. May kakaibang ganda ang lugar, parang sinadyang ilayo sa mundo upang doon maghilom ang mga damdaming sugatan. Pagkapasok sa bahay, pinakiramdaman ni Elian ang paligid. Kahit may ilang alikabok at mga lumang kasangkapan, nandoon ang katahimikang matagal na niyang hinahanap. Binuksan niya ang bintana. Pumasok ang malamig na hangin, hindi malamig tulad ng aircon, kundi malamig na tila may kasamang mga tinig. Mga bulong ng lumipas, mga kwentong naghihintay isulat. Mag-isa lang po kayo rito, tanong ni Mang Pilo. Tumango si Elian. Gusto ko sanang sumulat. Kailangan ko ng lugar na ganito. Ngumiti ang matanda. Sakto po. Dito sa Luntian, maraming istorya ang hangin. Hindi niya palubos na nauunawaan ang ibig sabihin ni Mang Pilo, pero napangiti siya. Baka yon ang simula. Kinabukasan, maagang bumangon si Elian. Bitbit ang kanyang lumang laptop at kwaderno, naglakad siya papalabas. Sa may gilid ng bukid, may isang maliit na kubo kung saan, ayon kay Mang Pilo, pwedeng magpahinga habang nagmumuni-muni. Doon niya unang nasilayan ang babae. Payak ang suot nito, shirt at mahabang palda, nakayapak sa putik habang may pasan-pasang basket ng kangkong. Kayumanggi ang balat, at kahit tila sunog na sa araw ang kanyang mga braso't batok, may kakaibang liwanag sa kanyang mukha. Tahimik lang siya habang naglalakad, tila sanay na sanay sa paligid. Parang bahagi ng lupa. Napalingon ang babae sa kanya, saglit lang, at saka tumango bilang pagbati. Tumango rin si Elian, at biglang naramdaman ang pagkahiya. Magandang umaga, sabi ng babae, may ngiting magaan sa labi. Elian. Bagong salta, tugon niya. Alia. Taga rito, sagot ng babae sabay turo sa mga tanim, akin yan. Hanap buhay namin. Napatingin si Elian sa taniman, maayos, maaliwalas, parang larawan ng sipag at tiyaga. Ang ganda ng pagkakaayos. Para kang pintor na gumamit ng lupa't halaman bilang kanvas. Napatawa si Alia, isang tawa na hindi pilit. Hindi ko alam yang mga ganyan.
Basta nagtatanim ako para may makain. Nagkausap pa sila ng kaunti hanggang sa tuluyang tumahimik ang paligid. Paalis na si Alia nang humabol siya ng tanong, pwede ba kitang makapanayam balang araw? Para sa sinusulat ko. Nagkibit balikat ang babae. Wala akong kwento. Baka yan ang pinakakwentong dapat marinig, sagot ni Elian. Ngumiti lang si Alia, saka lumakad paalis, iniwan siyang mag-isa sa kubo. Ngunit kahit wala na ang babae, tila naroon pa rin ang kanyang tinig, mahina ngunit may lakas, payak ngunit punang lalim. Sa paglipas ng araw na yon, nagsimulang magsulat si Elian. Hindi pa tungkol sa nobela. Hindi pa tungkol sa dakilang istorya. Pero nagsimula siya at ang unang linya ng kanyang tala ay sa isang bukid kung saan ang hangin ay may sariling tinig, nagsimula ang isang kwento na hindi ko inaasahang isusulat ko. Kabanata 2, ang boses ng katahimikan. Lumipas ang ilang araw mula nang unang makilala ni Elian si Alia. Sa bawat umagang lumilipas sa baryo ng Luntian, unti-unti siyang natututo sa ritmo ng buhay na simple ngunit malalim. Hindi gaya sa Maynila na ang bawat tunog ay paalala ng pagmamadali, dito sa Luntian, tila may sariling daloy ang oras. Mabagal, payapa, at may kasamang tinig ng hangin na palaging nagdadala ng mga bulong ng kalikasan. Habang nagsusulat siya sa ilalim ng puno ng mangga malapit sa kubo, muli niyang nasilayan si Alia. Gaya ng dati, pasa nito ang basket na may mga sariwang ani. Napatigil ito nang mapansing naroroon siya. Dito ka na naman, sambit ni Alia habang nakangiti. Hindi ko mapigilan. Parang may kapangyarihan ang lugar na to, mas gumagaan ang isipan ko kapag narito ako. Umupo si Alia sa damuhan, itinabi ang basket. Baka kailangan mo lang ng katahimikan. Maraming tagalungsod ang ganyan. Dumarating dito para makalimot. Nakalimot, tanong ni Elian, bahagyang natawa. Hindi ko sigurado kung anong sinusubukan kong kalimutan. Baka hindi mo palang alam, sagot ni Alia habang pinagmamasdan ang kanyang mga daliri, may mga bakas ng lupa. Tahimik na tumango si Elian. May laman ang sinabi ng babae. Tila ba mas kilala pa nito ang kalikasan kaysa sa sarili niyang emosyon. May wisdom sa kanyang mga salita, hindi mula sa mga aklat, kundi mula sa mismong lupa at hangin ng baryo. Kinabukasan, nag-alok si Mang Pilo na ipasyal si Elian sa mga bahagi ng baryo na madalang mapuntahan ng mga tagalungsod. Sumama si Elian, bitbit ang kanyang notebook at kamera. Dinala siya ni Mang Pilo sa ilog sa likod ng kagubatan. Malinaw ang tubig, tila salamin ng kalangitan. Naroon din ang mga batang naliligo, nagtatawanan, habang ang mga ina ay naglalaba sa gilid ng bato. Tahimik si Elian habang pinagmamasdan ang tagpo. Alam mo, iho, sambit ni Mang Pilo habang nakaupo sa batong malapit sa kanya, dito, lahat ng bagay ay may oras. Hindi pwedeng pilitin ang ulan, hindi pwedeng pilitin ang anihan. Kailangan marunong kang maghintay. Hindi kasi kami sanay sa paghihintay sa Maynila, sagot ni Elian. Lahat minamadali. Baka yan ang dahilan kung bakit marami ang nawawala sa sarili. Nang sumunod na gabi, inabutan ni Elian si Alia sa taniman. Malapit nang lumubog ang araw at ang kalangitan ay kulay kahel. Mag-isa lamang siya, tinatali ang mga tanim na ampalaya sa trellis. Pwede ba akong tumulong? Tanong niya. Napalingon si Alia, bahagyang nagulat ngunit mumiti. Hindi ko inakalang marunong kang magtanim. Hindi nga. Pero marunong akong sumunod. Napatawa si Alia at ibinigay sa kanya ang ekstrang PC. CJ, itali mo yan dito sa kawayan. Dahan-dahan lang, baka maputol ang puno. Tahimik silang nagtrabaho, walang ibang tunog kundi ang kaluskos ng dahon at huni ng mga kuliglig. Sa kalagitnaan ng kanilang gawain, nagsalita si Alia. Anong sinusulat mo? Isang nobela. Hindi ko pa alam kung saan patutungo. Pero sa totoo lang ikaw ang unang karakter na lumabas sa isipan ko simula nang dumating ako rito. Napatingin si Alia sa kanya, may bahagyang pag-aalinlangan sa mga mata. Ako? Hindi mo ba napapansin? May kakaiba ka. Hindi lang sa kilos mo kundi sa pananaw mo. Tahimik ka pero may laman ang mga salita mo. Parang tinig ng hangin sa lugar na to. Natahimik si Alia. Ilang sandaling walang nagsalita sa kanilang dalawa. Hanggang sa marahang tumango ang babae. Hindi ako sanay sa papuri, bulong niya. At hindi ako sanay sa katahimikan. Pero baka kailangan ko ito para maintindihan ko ang sarili ko. Pag-uwi ni Elian sa bahay, agad siyang nagsulat.
Mas mabilis ang mga daliri niyang kumikilos sa keyboard ngayon. Parang nabuhay muli ang imahinasyon niya, hindi sa mga gawang kathang mundo ng syudad, kundi sa totoo at tahimik na mundong natagpuan niya dito. Sinimulan niyang ilarawan ang isang karakter, isang babaeng hindi takot sa araw, hindi kailangan ng make-up para magliwanag, at hindi nangangailangan ng anumang palamuti para matawag na maganda. Tinawag niya itong Lira, ngunit sa puso niya, alam niyang si Alia ang tunay na inspirasyon. Sa kalagitnaan ng kanyang pagsusulat, muling dumampi ang hangin mula sa bintana. Tila ba may dala itong mensahe, isang paalala, na ang tunay na kwento, kadalasan, ay hindi isinisigaw. Ito'y ibinubulong lamang, gaya ng tinig ng hangin sa bukid. Kabanata 3, Lihim sa likod ng alon. Maagang nagising si Elian kinabukasan. Habang unti-unting sumisilip ang araw mula sa silangan, dinig niya ang mahinang kaluskos ng mga dahon sa labas, at ang huni ng mga ibong tila masigasig na bumabati sa bagong araw. Lumabas siya ng bahay, dala ang isang tasa ng mainit na kape, at naupo sa harap ng lumang bank sa balkonahe. Mula roon, tanaw niya ang malawak na taniman ng mais, ang mga punang mangga, at ang makipot na daang putik papunta sa bukid. Tahimik, payapa, at walang bakas ng pagmamadali, isang ganap na kabaligtaran ng mga umaga sa lungsod. Maya-maya, bumungad si Alia sa may paanan ng burol, pasan ang basket na tila mas mabigat kaysa sa mga nauna. Pagkakita sa kanya, kumaway siya, at agad namang tinugon ni Elian ng ngiti. Gising ka na agad, bungad ni Alia ng makalapit. Karamihan sa mga tagalungsod, hirap bumangon ng maaga. Siguro nasasanay na ako, sagot ni Elian. At siguro may dahilan para gumising ng maaga. Napayuko si Alia, tila ikinahiya ang ibig sabihin ng lalaki, ngunit hindi rin niya naiwasang ngumiti. Samahan mo ako mamaya. Maghahatid ako ng gulay sa tabing dagat. Baka gusto mong makita. Ang tabing dagat ng Luntian ay isang oras na lakaran mula sa baryo, ngunit dahil matagal na si Alia sa lugar, kabisado niya ang mga shortcut, makitid na daang tabing sapa, pilapil ng palayan, at madamong daanang may halimuyak ng talahib at bulaklak. Tahimik si Elian habang sinusundan ang babae. Sa bawat hakbang, mas lalo niyang naintindihan kung gaano kaiba ang mundong ginagalawan ni Alia. Ito ay isang mundo ng pagtitiis at tahimik na pagkilos. Walang reklamo, walang yabang. Tanging pakikisama sa kalikasan. Nang marating nila ang dalampasigan, agad siyang napanganga. Hindi ito tulad ng mga beach resort na pamilyar sa kanya. Walang cottages, walang tourists, walang ingay. Tanging asul na dagat, malamlam na langit, at malamig na simoy ng hangin dagat. Dito ako tumatambay kapag kailangan kong huminga, wika ni Alia habang inaayos ang basket. Kapag masyado nang mabigat ang isip, dinadala ko rito. Para saan ang mga gulay, tanong ni Elian. Pinapalit ko sa isda ng mga mangingisda. Wala kaming masyadong pera rito, kaya palitan lang ng produkto minsan ang kalakaran. Tumango si Elian. Bakit parang ang dami mong alam ayusin sa buhay, Alia? Napatingin si Alia sa kanya. Hindi ko inaayos ang buhay, Elian. Natututo lang akong sumabay sa agos. Kahit minsan, malakas ang hampas ng alon. Tahimik ang sumunod na sandali. Umupo sila sa buhanginan, habang ang alon ay patuloy sa kanyang banayad na pagkilos. Maya-maya, napansin ni Elian ang isang lumang rosaryo na suot ni Alia sa pulso. Tila lumanay ang rosaryo mo, puna niya. Hinawakan ito ni Alia, marahang hinaplos na parang alaalang maselan. Pag-aari iyan ng ate ko. Siya ang pinakamatalino sa aming magkakapatid. Pangarap niyang maging guro. Pero hindi na niya natupad. Bakit? Tanong ni Elian, mainat ang tinig. Namatay siya noong ako'y 12. Nalunod siya dito rin sa dagat na to, malakas ang alon noon. Hindi agad natagpuan ang katawan. Ilang araw kaming naghintay hanggang sa bumalik siya sa dalampasigan, malamig, payapa parang tinanggap na siya ng dagat. Hindi agad nakasagot si Elian. Hindi niya inasahang may ganitong lalim ang tahimik na babae sa harap niya. At mas lalo niyang hindi inasahan ang bigat ng kwento sa likod ng kanyang mga mata. I'm sorry, marahan niyang sabi. Umiling si Alia. Matagal nang nangyari. Pero mula noon, natutunan kong pakinggan ang dagat. Kasi minsan, kahit wala kang kausap, sapat na ang ingay ng alon para maramdaman mong hindi ka nag-iisa. Tumango si Elian. Baka kaya ako napadpad dito. Baka kailangan ko ring matutong makinig sa tahimik na tinig. Habang naglalakad sila pauwi,
hindi maiwasang mapansin ni Elian ang kakaibang koneksyon na unti-unting nabubuo sa pagitan nila ni Alia. Hindi ito yung tipikal na ligawan o kilig na gaya ng mga nobela sa lungsod. Ito'y isang tahimik na pagkakaunawaan. Isang paglalapit ng dalawang kaluluwang parehong may sugat, ngunit marunong manahimik at makinig. Sa gabing iyon, habang muling nagsusulat si Elian, isang linyang paulit-ulit niyang binuburat isinusulat. Ang mga pusong pinakamalalim ang sugat, sila ang may pinakatahimik na tinig. At sa wakas, isinara niya ang laptop, lumabas ng bahay, at tumingin sa kalangitan. Maliwanag ang buwan. Malamig ang simoy. At sa likod ng lahat ng katahimikan, may tinig na kanyang naririnig, tinig ng hangin, tinig ng nakaraan, at tinig ng pusong unti-unting muling natutong tumibok. Kabanata 4, sa lilim ng punong mangga. Ang mga araw sa baryo ay tila paulit-ulit, ngunit para kay Elian, bawat sandali ay may bagong kulay, may bagong laman. Simula nang makilala niya si Alia, mas lumalim ang kanyang pagtingin sa katahimikan. Sa bawat hakbang niya sa mabatong daan, sa bawat pagdapo ng hangin sa kanyang balat, parang may awit na hindi niya marinig ngunit nararamdaman sa kanyang puso. Isang hapon, habang papalubog ang araw, muling nagtungo si Elian sa puno ng mangga sa likod ng taniman, ang paborito niyang lugar tuwing nais niyang magsulat. Sa kanyang pag-upo sa ugat ng pun, nagulat siya sa pagdating ni Alia, may dalang bayong at isang bote ng salabat. Nagdala ako ng pampainit. Baka lamigin ka rito habang nagsusulat, bungad ni Alia, sabay abot ng bote. Ngumiti si Elian. Mukhang kilala mo na ako. Salamat. Umupo si Alia sa tabi niya, tahimik. Ilang saglit silang hindi nag-usap. Ang langit ay naglalaro sa kulay kahel at lila, at ang mga dahon ng pun ay bahagyang gumagalaw sa banayad na hangin. Hindi ka ba napapagod sa ganitong buhay? Tanong ni Elian matapos uminom ng salabat. Napangiti si Alia. Hindi. Kasi dito, kahit pagod ka, alam mong may saysay ang bawat gawin. Kapag nagtanim ka, may aanihin ka. Kapag nagpakumbaba ka, may kapayapaan kang mararamdaman. Napaisip si Elian. Sa lungsod, iba ang takbo ng mundo. Madalas, kahit anong pagsusumikap mo, tila hindi sapat. Walang katiyakan. Walang tunay na pahinga. Pero rito, bawat araw ay may kalmadong layunin, mabuhay, magmahal sa lupa, at tumawa kahit pagod. May pangarap ka ba, Alia? Tanong niyang muli, marahang tinig. Sandaling nag-isip si Alia bago sumagot. Mayroon. Pero hindi tulad ng mga pangarap ng karamihan. Hindi ako nangangarap umalis dito. Ang pangarap ko ay mapanatili ang tahimik naming pamumuhay. Makita ang mga pamangkin kong lumaki ng may dangal, makapagtanim pa ako hanggang sa tumanda. Napayuko si Elian. Hindi niya inaasahan ang sagot. Napakasimple, ngunit napakalalim. Hindi ito tulad ng mga pangarap niyang maglabas ng best-selling novel o magkaroon ng pangalan sa industriya. Kay Alia, sapat na ang katahimikan, ang lupa, ang pag-asa. Ako, sambit ni Elian, gusto kong matapos ang nobela ko. Pero ngayong narito ako, parang nagbabago na ang kwento. Bakit? Tanong ni Alia, bahagyang nakasandal sa puno. Dahil may nakilala akong karakter na hindi ko inasahang makikilala. Isang babae na hindi kailangan ng maraming salita para maintindihan. Isang babaeng marunong makinig sa hangin. Nagkatinginan silang dalawa. Sa mata ni Alia ay may bahagyang pagkalito, ngunit hindi niya inalis ang tingin kay Elian. Parang pilit niyang binabasa ang katotohanan sa likod ng sinabi nito. Baka sinasabi mo lang yan kasi bago sa iyo ang buhay dito, Anya. Baka. Pero baka rin totoo, sagot ni Elian, marahang ngumiti. Kinabukasan, pinuntahan ni Elian si Alia sa palayan. Hindi tulad ng mga nakaraang araw, tila may lungkot sa mukha ng dalaga. Tahimik ito habang tinatanggal ang damo sa paligid ng tanim. Alia, tawag niya. May problema ba? Umiling si Alia. May balita akong natanggap. Ibinenta na ng kapatid kong panganay ang parte namin sa lupang ito. Sa susunod na buwan, kailangang lisanin ang bahagi ng taniman namin. Nagulat si Elian. Paano yon? Saan ka magtatanim? Hindi ko pa alam. Pero hindi ako galit. Alam kong kailangan nila ng pera sa Maynila. Ako na lang ang natira rito. Ako lang ang hindi lumisan. Lumapit si Elian at marahang hinawakan ang balikat ng dalaga. Gusto kitang tulungan. Wala kang kailangang gawin, Elian, sagot ni Alia. Hindi ko hinihingi na iligtas ako.
Sanay akong harapin ang dagok ng panahon. Katulad ng pagtanggap ko sa bagyo, sa tagtuyot, sa pagkawala ng mga minamahal. Pero ayokong nakikita kang nasasaktan. Napatingin si Alia sa kanya, at sa mga mata nito ay nakita niya ang pagod, hindi sa katawan, kundi sa puso. Pagod sa mga pagkakataong kailangang tanggapin ang hindi na mababago. Hindi mo kailangang madama ang lahat ng sakit ko, mahina nitong sabi. Pero gusto kong makibahagi, sagot ni Elian. Sa gabing iyon, hindi makatulog si Elian. Sa unang pagkakataon, mas pinili niyang ilapag ang laptop at maglakad palabas ng bahay. Dinala siya ng mga paa niya sa puno ng mangga kung saan madalas silang magkausap ni Alia. Naupo siya sa lilim nito, kahit gabi, kahit malamig. Tahimik siyang nanalangin. Hindi siya relihiyoso, ngunit sa mga sandaling iyon, parang may kailangan siyang sabihin sa sansinukob, isang kahilingan na sana, hindi agad matapos ang panahon nila ni Alia. Sa ilalim ng buwan, muling dumapo ang malamig na hangin. Muli niyang narinig ang pamilyar na bulong, ngunit ngayong gabi, mas malinaw. Ang puso, kapag piniling makinig, matututo ring magmahal. At sa sandaling iyon, alam niyang hindi na siya basta bisita sa baryo. Unti-unti na siyang nagiging bahagi ng katahimikan nito, at ng pusong matagal nang natutong maghintay. Kabanata 5, ang pag-amin sa gitna ng ulan. Umuulang malakas ng sumunod na araw. Ang mga dahon ay tila nagsasayaw sa bawat patak, at ang lupa ay unti-unting nagiging putik. Sa loob ng kubo, si Elian ay abalang nagsusulat, ngunit hindi siya mapalagay. Ilang beses na niyang binuksan at isinara ang laptop. Wala sa isip ang nobela. Laging si Alia ang bumabalik sa kanyang diwa, ang bigat ng kanyang mga mata kahapon, ang paungusap na puno ng paghihinagpis. May dala itong kirot sa kanya, isang damdaming hindi pa niya lubusang nauunawaan, ngunit alam niyang hindi niya kayang baliwalain. Sa kabila ng ulan, sumuot siya sa kapote, isinuksok sa bag ang kanyang notebook at payong, at nagtungo sa bahay ni Alia. Madulas ang daan, pero wala siyang pakialam. Kinakailangan niyang makita ang dalaga. Kailangan niyang marinig ang tinig nito, kahit isang saglit lang. Pagdating niya sa maliit na kubong pawid kung saan nakatira si Alia, bahagyang nakaawang ang pinto. Marahan siyang kumatok. Alia, tawag niya. Maya-maya ibumungad ang mukha ng dalaga. Basa ang buhok, nakatali. Nasa likuran niya ang mga ginagayak na gulay at isang kalderetang may lamang niluluto. Elian, gulat na wika ni Alia. Anong ginagawa mo rito? Baha na sa daan. Gusto lang kitang makita, diretsyo niyang sagot. Hindi ako mapakali. Sandaling natahimik si Alia. Tila may gustong itago sa mga mata niyang lumuluha, ngunit ayaw kumawala. Pasok ka. Basa ka na, sabay hawi niya sa kortinang sako sa pintuan. Pumasok si Elian, binuksan ang payong at itinabi. Naupo siya sa bank habang si Alia naman ay bumalik sa paghahalo sa niluluto. Amoy ni Elian ang luya, sibuyas, at konting tuyo, isang pangkaraniwang amoy sa baryo, ngunit may haplos ng ginhawa sa kanyang dibdib. Wala ka bang pasok sa lungsod? Tanong ni Alia, hindi lumilingon. Wala. At kung meron man, hindi ko rin siguro papansinin. Napahinto si Alia sa paghahalo. Humarap siya, bitbit ang sandok. Elian, alam mong hindi mo dapat pabayaan ang trabaho mo. May buhay kang babalikan sa Maynila. Alia, tinawag niya ang pangalan nito na tila panalangin. Maaari bang pakinggan mo lang ako, kahit ngayon lang? Tumango si Alia. Umupo sa kabilang bangko, harap-harapan sa kanya. Simula nang dumating ako rito, akala ko, kailangan ko lang ng katahimikan para makapagsulat. Pero habang tumatagal, mas naintindihan kong hindi lang nobela ang hinahanap ko. Kundi ikaw. Yung mga tingin mong tahimik pero may sinasabi. Yung ngiti mong pilit pero totoo. Yung puso mong sinanay ng unos pero marunong pa ring umasa. Napasinghap si Alia. Hindi niya inaasahan ang pag-amin ni Elian. Hinawakan nito ang kanyang kamay, marungis, magaspang, ngunit para kay Elian, iyon ang pinakamalambot na haplos na naramdaman niya sa buong buhay. Hindi kita hinihinging sagutin, patuloy ni Elian. Gusto ko lang malaman mong handa akong manatili kung iyon ang kailangan. Hindi mo ako kailangang piliin, Elian, bulong ni Alia. Hindi ko kailangan ng taong darating lang kapag maganda ang panahon. Dito, sanay kaming masaktan ng ulan, sanay kaming mawalan. Hindi ako pansamantala, Alia. At kung aalis man ako, hindi ibig sabihin ay iwan kita. Kasi kahit saan ako mapunta, dinala mo na ang puso ko.
Tumulo ang luha sa pisngi ni Alia. Hindi siya agad nakasagot. Sa halip tumayo siya at lumapit sa bintana, tinanaw ang ulan. Saglit siyang nanahimik. Si Elian ay tahimik lang na naghihintay. Ang tanging maririnig ay ang patak ng ulan sa bubong na pawid at ang mahinang tunog ng niluluto sa kalan. May takot pa rin ako, Elian, anya sa wakas. Takot akong sana hindi mo ako pagsawaan. Sana, sa gitna ng katahimikan, piliin mo pa rin akong pakinggan. Lumapit si Elian sa likod niya. Hindi siya hinawakan, ngunit maririnig ni Alia ang tibok ng puso nito, mabilis, totoo. Sa Maynila, ang daming ingay. Pero dito sa tabi mo, ngayon ko lang narinig ng malinaw ang sarili kong puso. At ang puso kong iyon, ikaw ang sinisigaw. Lumingon si Alia, at sa wakas, isang maliit na ngiti ang bumalot sa kanyang labi. Walang ingranding tagpo, walang paghalik. Tanging yakap, mahigpit, malamig, ngunit mainit sa damdamin. At sa labas, patuloy ang ulan. Ngunit sa loob ng munting kubo, may pusong nagsimulang umamin. Kabanata 6, sa gitna ng araw at alon. 2 linggo na ang lumipas mula nang mag-aminan sina Elian at Alia. Sa gitna ng ulan, tila nausbong ang isang pag-ibig na tahimik, marahan, ngunit totoo. Hindi na kailangang magsalita ng marami, sapat na ang presensya ng isa't isa. At ngayong muling sumikat ang araw sa baryo, parang sumikat din ang pag-asa sa kanilang dalawa. Nag-aya si Alia na magtungo sa tabing dagat, isang lugar na bihira niyang puntahan, pero naging paborito niya noong bata pa siya. Mula sa baryo, mahigit 1 oras itong lakad, ngunit hindi sila nagreklamo. Nagbaon sila ng tinapay, tubig, at ilang prutas mula sa taniman. Si Elian ay may dalang lumang kamera, habang si Alia ay may simpleng banig na hinabi pa ng kanyang lola. Habang naglalakad sa makitid na daan, maririnig ang huni ng mga ibon at ang hampas ng hangin sa mga dahon. Si Elian ay panay ang tanong tungkol sa mga halamang nadadaanan nila, sa mga alamat ng lugar, at kung sino raw ang unang nagturo kay Alia sa pagsasaka. Naiko. Pero nung namatay siya, ako na ang nagpatuloy. Di ko nga akalain kaya ko. Pero sabi ng lupa, basta marunong kang makinig, tutulungan ka rin niya. Matalino ka, Alia, ani Elian. Hindi mo lang siguro napapansin, pero tuwing nagsasalita ka, para kang may sinusulat na tula sa hangin. Napatawa si Alia, payak ngunit puno ng hiya. Nako, Elian, puro ka talaga bola. Hindi bola. Katotohanan lang na may halong paghanga, sagot niya sabay ngiti. Pagdating nila sa dalampasigan, bumungad ang tanawin ng bughaw na dagat na sumasalubong sa kalangitan. Ang buhangin ay mainit sa paa, ngunit malambot. Walang ibang tao roon, tanging alon at hangin ang saksi sa kanilang pagdating. Inilatag ni Alia ang banig sa lilim ng punong nyog. Umupo sila, habang pinagmamasdan ang pag-indayog ng tubig sa baybayin. Minsan, wika ni Alia habang pinagmamasdan ang alon, iniisip ko kung paano kaya kung sa dagat ako lumaki, hindi sa palayan. Siguro iba ang takbo ng buhay ko. Tulad ng alin? Baka mas malaya. Baka hindi ko ininda ang bigat ng lupa. Pero baka rin hindi ako naging ako. Kung hindi ikaw si Alia na magsasaka, hindi rin kita makikilala, sabi ni Elian. At ayoko ng ibang bersyon mo. Gusto ko yung totoo, yung nagsasaka, nagsusumikap, pero marunong ding ngumiti kahit pagod. Natahimik si Alia. Tumingala siya sa langit, at hinayaang humaplos sa pisngi ang hangin na may halimuyak ng alat at araw. Maya-maya, binuksan niya ang puso, tulad ng pagbukas ng bulaklak sa liwanag ng araw. Natakot akong ibigay ang damdamin ko sa'yo, Elian. Kasi alam kong hindi kita kayang tapatan. Iba ang mundo mo, may teknolohiya, may lungsod, may pangarap na hindi abot ng taniman. Pero ngayon, unti-unti kong naintindihan baka nga ako rin ang hanap mo. Lumapit si Elian, marahang hinawakan ang kamay ni Alia. Alia, ako ang nagsimula sa paghahanap ng kwento. Pero ikaw ang naging kwento mismo. At sa dami ng pahinang nais kong isulat, ikaw ang tanging linyang ayaw kong tapusin. Nagsalubong ang kanilang mga mata. Sa harap ng dagat, sa ilalim ng langit, nagtagpo ang dalawang kaluluwang magkaibang mundo, ngunit isang tibok ng damdamin. Hindi nila namalayang hapon na. Humiga sila sa banig, sabay pinanood ang mga ulap na animoy gumuguhit ng mga kwento sa langit. May balita ka na ba sa editor mo? Tanong ni Alia. Tumango si Elian. Sinabi kong malapit ko nang tapusin ang nobela. Pero ang totoo, hindi ko pa sinisimulan ang bagong bahagi. Kasi gusto kong dito ko itubuin, kasama ka.
Hindi ka pa rin ba sigurado kung babalik ka sa Maynila? Napahinga si Elian. Sa totoo lang, hindi ko alam. May bahagi sa akin na gusto pa ring ituloy ang dati kong buhay. Pero may mas malakas na tinig dito, tinig ng hangin, ng lupa, at ng pusong natutong magmahal sa probinsya. Kung aalis ka, tatanggapin ko. Hindi ako hadlang sa pangarap mo, Elian. Pero kung mananatili ako, sana ikaw ang dahilan. Sa mga huling sandali ng araw, habang dahan-dahang lumulubog ang araw sa dagat, muling umihip ang hangin. Marahang yumakap si Alia kay Elian. Tahimik. Payapa. Hindi na kailangan ng maraming salita. At habang ang dilim ay bumababa sa paligid, nagniningning ang puso nila, dahil sa probinsyang tila malayo sa lahat, natagpuan nila ang isa't isa. Kabanata 7, Mga alon ng pag-aalinlangan. Muling bumalik sina Elian at Alia mula sa dalampasigan na tila ba may panibagong pag-asa sa kanilang mga puso. Ngunit kahit gaano katamis ang mga saglit nilang magkasama, hindi na iiwasan ang pagbabalik ng mga tanong, lalo na sa gabi, kapag wala na ang init ng araw at ang katahimikan ay tila may ibinubulong na mga pag-aalinlangan. Gabi na nang makauwi si Elian sa kanyang inuupahang kubo. Tahimik siyang naupo sa harap ng laptop. Nakatitig sa blangkong dokumento, habang sa mesa ay naroon ang maliit na tape recorder na ginamit niya sa panayam sa mga lokal. Ngunit ngayon, hindi mga kwento ng baryo ang laman ng kanyang isip. Nasa isip niya si Alia, ang kanyang mga salita sa tabing dagat, ang mahigpit na yakap, at ang mga matang puno ng pag-asa, ngunit may bahid ng pangamba. Muli niyang binuksan ang isang email. Galing ito sa kanyang editor sa Maynila. Elian, kailangan na naming makuha ang final draft sa susunod na 2 linggo. Kung may kailangan kang ayusin, sabihin mo agad. Malaki ang tiwala namin sa kwento mo, huwag mong sayangin. Pinikit niya ang mga mata. Dati-rati, ang mga salitang iyon ang nagpapabilis sa tibok ng puso niya, tanda ng tagumpay, ng pagkamit ng pangarap. Pero ngayon, ang puso niya ay tila tumitibok para sa ibang bagay. Kinabukasan, maagang bumisita si Alia sa kubo ni Elian. May dalang basket ng hinog na mangga at tinapay na gawa sa kamote. Nakasuot siya ng simpleng bestida, nakalugay ang buhok. Sa likod niya, sumisikat ang araw, tila ang kanyang aninong ginuguhit sa dingding. Maaga kayata, bati ni Elian, bahagyang nabigla ngunit natuwa. Dumaan lang ako bago magtanim. Akala ko baka kailangan mo ng almusal, sabi ni Alia sabay abot ng basket. Salamat sobra, ani Elian, sabay hakbang paatras para papasukin si Alia. Tahimik silang kumain. May kakaibang katahimikan sa pagitan nila, hindi alitan, kundi isang uri ng kabigatan na hindi nila alam kung sino ang unang magsasalita. Hanggang sa si Alia na ang unang bumasag ng katahimikan. Elian, may tanong ako. Tumango si Elian. CJ, kapag natapos mo na ang nobela mo, ano ang balak mo? Saglit na natahimik si Elian. Hindi niya agad masagot. Hindi dahil wala siyang plano, kundi dahil takot siyang sabihin ang totoo. Sa totoo lang hindi ko pa alam, anya sa wakas. Hindi ka ba babalik sa Maynila? Tanong ni Alia, tinatago ang kaba. May bahagi sa akin na gustong bumalik. May mga responsibilidad pa rin ako roon. Mga taong umaasa sa akin. Pero ngayon, sa bawat araw na lumilipas dito, parang unti-unting nabubuo sa akin ang tanong kung iyon pa ba ang gusto ko. Lumingon si Alia sa bintana. Ayokong maging dahilan ng pagkalimot mo sa mga pangarap mo, Elian. Hindi mo ako hinihila paatras, Alia. Sa totoo lang, ikaw ang nagturo sa akin kung anong klaseng kwento ang tunay kong gustong isulat. Ilang araw ang lumipas at muling nagbalik sa lungsod si Elian. Kailangan niyang harapin ang kanyang editor at isumite ang nobela. Nangako siyang 1 linggo lang siya mawawala. Hindi madaling paalam iyon. Sa baryo, tila nanahimik ang paligid nang umalis siya. Si Alia ay muling nagbalik sa dating ritmo ng buhay, paggising ng maaga, pagtatanim, at pag-aalaga ng kanyang munting taniman. Ngunit ngayong wala na si Elian, tila may puwang sa bawat umaga, isang katahimikan na mas malalim kaysa karaniwan. Isang gabi, habang nakaupo si Alia sa harap ng kanilang bahay, pinagmamasdan ang mga bituin, hawak niya ang sulat na iniwan ni Elian. Alia, hindi ako sanay sa mga paalam. Pero kung kailangan ko mang lumayo sandali, gawin kong pangakong babalik ako. Hindi ko alam kung anong klaseng kwento ang lalabas mula sa mga pahinang sinusulat ko ngayon, pero ang sigurado ako, ikaw ang simula nito, at sana ikaw din ang wakas. Elian.
Napangiti si Alia kahit may luha sa kanyang mga mata. Mahirap ang maghintay. Lalo na kung hindi mo alam kung anong klase ng pagbalik ang aasahan mo. Sa lungsod, si Elian ay humarap sa kanyang editor at ipinasok ang nobelang pinamagatan niyang Tinig ng Hangin. Inilakip niya roon hindi lang ang mga kwento ng baryo, kundi ang damdaming bumalot sa kanya mula sa unang hakbang niya sa maputik na lupa ng lugar ni Alia hanggang sa huling halik ng hangin sa kanyang pisngi. At sa bawat pahina ng nobelang iyon, siya ay bumabalik sa lugar na hindi lang nagturo sa kanya kung paano magsulat kundi kung paano magmahal. Kabanata 8, Ang Pagbabalik. Makalipas ang 3 linggo, muling naglakbay si Elian patungong baryo. Ang dalang bag ay puno ng mga bagong ideya at mga pagbabago sa nobela, ngunit ang puso niya ay may isang katanungan na hindi pa rin niya nasasagot, kung saan siya tunay na nabibilang. Nang makarating siya sa mga puok ng bukirin at tabing dagat, hindi pa rin siya makapaniwala sa mga pagbabago na dinala ng kanyang paglalakbay. Hindi lamang ang baryo ang nagbigay ng kwento sa kanyang buhay, kundi ang mga sandali, ang mga mata ni Alia, at ang mga salitang minsan ay mas madaling iparating sa hangin kaysa sa pamamagitan ng pagsasalita. Pagdating niya sa kubo, hindi siya sinalubong ng anumang tao. Tahimik ang paligid, tila ba ang buong baryo ay abala sa kanilang mga gawain. Dahan-dahan siyang pumasok at naupo sa mesa. Nasa kanyang mga kamay ang nobela, ngayon ay halos tapos na, ngunit may hindi kayang ipaliwanag na puwang sa kanyang puso. Hindi niya kayang gawing baliwala ang lahat ng nararamdaman para kay Alia. Hindi niya kayang magpatuloy na parang wala siyang bahagi sa probinsyang ito. Walang bahagi ng kanya sa mga taniman at buhangin. Si Alia ay hindi lamang isang babae na naging inspirasyon. Siya ang naging ugat na nag-ugnay sa lahat ng bagay sa kanyang buhay, ang simula ng bagong kabanata. Makalipas ang ilang sandali, narinig niya ang malalakas na yapak sa likod ng kubo. Isang pamilyar na tunog, mga hakbang ng isang magsasaka. Tumingin siya sa bintana at nakita si Alia na dahan-dahang papalapit, may dalang basket ng mga prutas at gulay. Alia Lee. Tawag ni Elian, nakatayo at naglalakad patungo sa kanya. Ngumiti si Alia, ngunit hindi iyon ang ngiti ng isang tao na magaan ang loob. Para bang may pag-aalinlangan sa kanyang mga mata. Nabalitaan ko. Ang iyong nobela, tapos na, di ba? Tanong ni Alia, hindi direktang tinukoy ang dahilan ng pagbabalik ni Elian. Tapos na, sagot ni Elian, ngunit may kaba sa kanyang dibdib. Pero may mga bagay pa akong kailangang harapin, mga bagay na hindi ko kayang iwan sa Maynila. Huminga ng malalim si Alia at inilapag ang basket sa mesa. Ang kwento mo ay tungkol sa probinsya, di ba? Ang mga buhay ng mga tao dito. Ang mga sakripisyo. Paano mo naman ipaliwanag na ang puso ng kwento mo ay wala sa lugar, kundi sa lungsod? Si Elian ay napakunot noo. Hindi ito ang inaasahan niyang tanong. Pero hindi siya nag-atubiling sumagot. Alia, hindi ko kayang iwan ang baryo. Hindi ko kayang iwan ang iyong mundo. Kung may natutunan ako dito, ito ay ang tunay na kahulugan ng buhay, hindi sa kung anong mayroon ka, kundi sa kung sino ka at paano ka nakikisalamuha sa mga bagay na tila walang halaga, ngunit malaki ang epekto. Tumingin si Alia kay Elian, hindi siya nagmamadali sa kanyang sagot. Alam mo, Elian, hindi ako sigurado kung ang pagmamahal ko sa iyo ay isang pagkakamali o isang pagkakataon na hindi ko dapat palampasin. Pero natatakot ako. Natatakot akong baka hindi ko kayang maging bahagi ng mundo mo. Dahan-dahan nilapitan ni Elian si Alia at inabot ang kamay nito. Ang takot ay normal. Lahat tayo natatakot. Pero mas natatakot ako na mawala ng pagkakataong sabihin sa iyo kung gaano kita kamahal. At hindi ko kayang bitawan ang pagkakataong makasama ka. Tinitigan ni Alia si Elian sa mga mata. Hindi siya kumilos. Walang paggalaw sa kanyang katawan, tanging mga mata lang na nagsasalaysay ng isang kwento ng kalituhan at takot, ngunit may pag-asa. Pwede ba nating gawing mas simple ang lahat ng ito? Tanong ni Alia, ang boses niya ay malalim, ngunit puno ng kahulugan. Pwede ba nating sabihin na hindi mo kailangan pang iwan ang Maynila, at ako naman ay hindi ko kailangan pang sumunod sa iyo? Tumango si Elian. Pwede. Masaya akong balikan ang mga simpleng bagay. Ang mahalaga lang ay hindi tayo nawawala sa isa't isa. Sumiko ang mata ni Alia, at nang dumapo ang kanyang mga labi sa kanyang pisngi, hindi na nila kailangan ng mga salita. Ang simpleng halik ay nagsilbing sagot sa mga tanong na hindi na kailangang itanong pa. Nang maglaon, hindi na muling naging problema ang distansya.
Natutunan nilang buuin ang kanilang relasyon sa pamamagitan ng mga simpleng bagay, isang hapunan sa ilalim ng puno ng niyog, mga gabing magkasama silang nagmamasid sa mga bituin, at mga pangako na ang tunay na halaga ng pagmamahal ay hindi matutumbasan ng distansya at oras. At sa bawat pagpintig ng hangin sa bukirin, sa bawat alon na dumadapo sa dalampasigan, natutunan nilang tanggapin na ang kwento ng buhay ay hindi isang tahimik na paglalakbay, kundi isang patuloy na pagtahak sa landas ng pagmamahal at mga sakripisyo. Sa bawat ihip ng hangin may kwentong sumasabay. At sa puso ng bukid, may pag-ibig na dumarampi gaya ng liwanag ng dapit hapon. Maraming salamat sa inyong pakikinig sa Tinig ng Hangin sa Bukid. Kung nadama mo ang kilig, pananabik, at tamis ng pag-ibig, huwag kalimutang mag-like, mag-share, at mag-subscribe para sa mas marami pang kwento ng damdamin at inspirasyon. Hanggang sa muli, dito lang sa inyong paboritong channel, kung saan ang bawat kwento ay damang-dama.